Itinanggi ng kasambahay na nakuna ng CCTV na nananakit umano ng sanggol na pinagmalupitan niya ang kanyang alaga. Ito'y sa kabila ng mga karagdagang CCTV footage kung saan nakitang pinagbuhatan niya ng kamay ang sanggol. Ayon pa sa kasambahay, siya pa nga raw ang nakatikim ng pang-aabuso mula sa kanyang mga amo. May news to go si Trisha Zafra. Muling iginiit ng kasambahay na si Bernadette Casuco na hindi niya sinaktan ang sanggol na inaalagaan niya gaya ng tila nakuhanan ng CCTV footage kamakailan. Hinahanapan ko po siya ng mas komportable siya, kung paano siya matulog. Kaya hindi raw niya maintindihan bakit sinampahan siya ng kaso ng mga amo niya. Siya pa nga raw ang dapat maghain ng reklamo dahil nakaranas umano siya ng sexual na pang-aabuso. Sometimes po, kapag matutulog na si Bebe, nakadapa sa harap ko, sa dibdib ko, papasok po yung amo kong lalaki sa kwarto. Tapos kukunin niya agad-agad sa akin si Bebe na halos pwedeng mahawakan yung harap ko. Noong araw na paalisin siya, nakatikim pa raw siya ng masasakit na salita at pananakit. Sabi po sa akin sa telepono, "Anong hayop ka nung ginawa mo sa anak ko?" Sabi niyang ganun. "Umalis ka na, pasalamat ka na lang at hindi kita pinapulis, hindi kita pinakulong." Hinawakan po ako sa braso ng amo kong babae. Siya po, kinaladkad niya po ako palabas ng pinto. Ang sanay iuuwi naman niyang sweldo, ginamit pa umano ng kanyang mga amo para sa pagpapacheck up ng baby. Ang mga kababayan ni Bernadette sa Northern Samar hindi rin naniniwalang sinaktan niya ang sanggol. Parang nakapas forward kasi mabilis yung kilos ng yaya sa kapag-alaga niya ng bata. Hindi naman sila masasamang tao. And in fact, yung kanilang pamilya, mga educated din. Mariin naman itong itinanggi ng mag-asawang amo ni Bernadette na sina Greg at Lori, hindi nila tunay na pangalan. That's a blatant lie. If she wants, she could review the same CCTV and show us how was she mistreated or in any way, or harassed. And if so, she could have left any time. Why did she not leave? Noong mag-birthday nga raw si Bernadette noong May 31, binigyan pa raw nila ito ng cake. Pinanood din daw ng mag-asawa ang mga CCTV video at malinaw pa raw sa sikat ng araw ang ginawa ni Bernadette. Last night, I took the courage to look at other days, and I just looked at the day previous to the incident we found on July 7, and I saw in the video camera the nanny strangling the baby, smothering him with a rag, and also another instance of him putting the baby to sleep by slapping the back of his head repeatedly. It was heartbreaking. I mean, you trust the life of your son, of your child with someone. You're not going to anticipate that they're maltreating them like this. And we haven't even mustered enough courage to look at previous days because we don't know what we're going to find. Handa raw silang isumite ang lahat ng video nila sa mga otoridad. Nauna na silang naghain ng reklamong child abuse sa Makati Prosecutor's Office. Trisha Zafra, GMA News.